Nag-alab ang galit kay Isabela. Naalala niya ang sinabi ni Dr. Martin kay Vince na siya ay nakunat. Walang pakialam si Vince. Tinanggal ni Isabela ang tape sa kanyang braso at umupo. Hindi pinansin ang sinabi ng nurse. Mrs. Moretti, kailangan mong magpahinga. Lumabas ka. Nilagpasan ni Isabela ang nurse. Ang kanyang mga paa ay tumama sa malamig na sahig. Ang bawat hakbang ay nagpapadala ng sakit sa kanyang puson. Ngunit wala siyang pakialam. Walang anuman yun kumpara sa hapdi ng kanyang dibdib. Nasa ikatlong palapag ang kwarto ni Sofia. Sinipa ni Isabela ang pinto. Nandoon si Sofia nakahiga sa kama, namumutla at nakakaawa. Nakaupo si Vince sa tabi nito. Dahan-dahang pinupunasan ang pawis nito sa noo. Napaka-sweet. Masakit na larawan. Lumabas ka dito. Nagdilim ang mukha ni Vince nang makita si Isabela. Sapat na ang pinsalang nagawa mo. Pinsala. Tumawa si Isabela. Isang matalim at nakakalokong tawa. Gusto mong malaman kung sino ba talaga ang napinsala? Naglakad siya patungo kay Vince. Bawat hakbang ay sinadya niya. Puno ng galit. Patay na ang anak natin, Vince. At pinatay mo siya. Hindi ko kasalanan yun. Tumayo si Vince at itinuwid ang balikat. Sinusubukang bawiin ang konting dignidad. Kung hindi mo sinundan si Sofia, isang malutong na tunog ang umalingaw-ngaw. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Vince. Mas malakas kesa sa ginawa niya kay Isabela. Walang hiya ka. Umalingaw-ngaw ang boses ni Isabela sa kwarto. Pinatay mo ang sarili mong anak para sa isang puta. Nakalimutan mo na ba kung sino ang naglagay sa'yo para maging tagapagmana? Hinawakan ni Vince ang namumulang marka sa kanyang pisngi. Sa mahabang sandali wala siyang sinabi. Nakita ni Isabela ang mga mata nitong kumikinang sa luha. Ngunit nang muling tumingin si Vince sa kanya, nawala ang guilt sa mukha nito at napalitan ng malamig at matigas na desisyon. Ang nakaraan ay nakaraan na. Sabi ni Vince habang nakakuyom ang mga kamao sa tagiliran. Ngayon, isa ka lang baog na may bahay na ilang taon na akong hindi mabigyan ng anak. Kailangan ko ng tagapagmana. Isang anak na lalaki na magdadala ng pangalang Moretti. Hindi isang nagsiselos at nag-hysterical na babae. Pero buntis ako sa anak mo. At wala na siya. Umiling si Vince at tumalikod kay Isabela para harapin si Sofia. Sa ngayon, ang mahalaga lang ay ang ipinagbubuntis niya. Sabi ni Vince na tila walang emosyon ang boses. At ngayong patay na ang anak mo, wala ka ng kwenta sa akin. Walang kwenta. Sinabi ni Vince na siya at ang kanilang anak ay walang kwenta. Tiningnan ni Isabela si Vince, ang lalaking minahal niya sa loob ng 5 taon. At ngayon, ay wala siyang ibang nararamdaman dito kundi panlalami. Vince, tandaan mo ang salita ko. Tumalikod si Isabela at naglakad palabas sa kanyang hungkag na katawan. Bawat hakbang ay parang naglalakad sa mga tipak ng salamin. Sa kanyang likuran, narinig niya ang pag-comfort nito kay Sofia. Huwag ka nang umiyak. Magiging maayos din ang anak natin. Siya lang ang magiging tagapagmana ko. Tungkol sa kanilang buhay, ginawa ni Vince ang kanyang pinili. At ngayon ay oras na para gawin ang sa kanya. Sumara ang mga pinto ng elevator at tuluyan niyang inalis si Vince sa kanyang mundo. Pag-uwi ni Isabela, dumiretso siya sa toolbox at naglabas ng martilyo. Ang una niyang ginawa ay binasag ang kanilang larawan sa kasal, kung saan sila masayang nakangiti.
Lumipad ang mga bubog na parang pira-piraso ng kanyang puso. Ang ikalawang hampas ng martilyo ay dumurog sa brilyante sa kanyang daliri. Ang sinumpaan ni Vince na tatagal magpakailanman. Sa pangatlong hampas ng martilyo ay sa bawat regalo na ibinigay nito sa kanya. Ang bawat basag, bawat talsik ng mga bubog ay isang libing para sa batang hinding-hindi niya nahawakan. Naglabas siya ng bagong telepono at idinayal ang numerong kinalimutan niya sa loob ng 5 taon. Ang De Luna Residence. Si Isabela ito. Ang boses niya ay delikadong tahimik. Uuwi na ako. Tumahimik ang kabilang dulo. Pagkatapos ay isang magalang ang sumagot. Sa wakas, princess. Asahan mong maghihintay sa iyo ang jet sa loob ng 1 oras. Ibinaba ni Isabela ang tawad at nagsimulang mag-impake. Kinuha lang niya ang sa kanya. Itinira niya ang 5 taon ng mga alaala at umalis siya sa maruming lungsod na ito. Tumayo siya sa pintuan ng jet at pinagmasdan ang lungsod na nagbaon sa kanyang pag-ibig at sa kanyang anak. Si Isabela, ang asawa ni Vince Moretti, ay ibinaon niya. At ang babaeng bumalik sa kanilang lugar ay ang prinsesa ng pamilya De Luna. At pagbabayarin niya ang mga ito ng dugo.